the firing line. We must fight and be brave against all evil. Never run or even left behind. If you look right for God and right, keep on the firing line. Every word of it down, the battle must be won. The battle will be something for years and to years. They may are without, take up their open crown. The moment is the war with my Lord. Oh, I on the battlefield for my Lord, my Lord. Yes, I'm on the battlefield for my Lord, my Lord. I'm promising that I will serve until I die. I'm on the battlefield for my Lord. For Christian soldiers marching us to war, with the cross of Jesus going on before. Christ our royal answer speaks against the foe. Forward into battle, see his banners blow. Onward, Christian soldiers, marching us to war. With the cross of Jesus going on before. With the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosom, that transfigures humanity. As he died to make men holy, now he lives to make men free. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. History is marching on. History is marching on. Hallelujah. Amen. Keep on the firing line. That's the message for this morning. Sige, before I proceed, kailangan walang mga tao dyan sa gilid. Labas, labas, labas. Maraming yung people dyan eh. Yung dito nga sa harapan ka, hindi nga nakatapakinig dyan pa kaya sa gilid. Ah, di ba? Uy, ikaw. Nawa talaga yung mga young people sumunod ba, no? So, sabi ko, magpagupit, magpagupit, magpagupit. Ang problema, pera ba, pagpagupit? Ang problema ito. Ikaw, haba ng buhok ikaw. Pampagupit ba ang problema? Anong problema? Ha? Kasi kung pampagupit, bigyan ko kayo pampagupit. Pero pag hindi pera ang problema,
ang puso. Ay, wala na tayong magagawa dyan. Bahala ng Panginoon, no? No? Meron ba ba dyan? Sa gilid? Yung mga mahal ko, wala dito. Saan si Kulot? Saan? Diyan pala eh. Sino ba? Eh, kayo mga kabataan, huwag kayo magpasaway, ha? Pag nagpasaway kayo, tandaan nyo to. Mas lamang yung Kristiyanong sumusunod sa Diyos. Pag kayo nagpasaway at pag nagka-problema kayo, bye-bye. Ha? Narinig nyo ako? Ephesians chapter 6 verse 10. Okay, tayo tayong lahat. Ephesians chapter number 6. Good morning to all of the viewers. Kung meron na, salamat sa mga makakapanood. Are you happy this morning? This is the very first Sunday of March. Maraming hindi umabot ng March. Pero ikaw at ako, andito pa ngayon. Yeah, let's keep on moving. March for Christ. Amen? Sabi sa verse number 10. Just one verse. Ready? Read. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Be strong in the Lord and in the power of His might. Why? Because we are in a battle. Nasa laban tayo. Ha? Ang buhay Kristiyano ay isang buhay labanan ito. At alam niyo, pagdating sa labanan, merong mga tinatawag na wounded, mga sugatan. Ang malungkot, mga casualties. Amen? Kaya pasalamat tayo na binigyan tayo ng Panginoon ng prinsipyo paano magkaroon ng katagumpayan. Kaya let's keep on the firing line. Amen? Let's pray, Lord. Salamat, Panginoon Diyos, sa umagang itong pinagkaloob niyo sa amin. Salamat sa inyong banal na salita na aming nabasa. At Lord, i-bless niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maunawaan po, Panginoong Diyos, ang mensahe ngayong umaga. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkakasala laban sa inyo. Salamat, Panginoon Diyos, sa bawat isa. Muli, please convict the hearts of these people. Salamat ng marami din sa mga makakapanood ng preaching na ito through Facebook. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po yung aming dalangin. Amen, amen, amen. So, ating mensahe niyo na pinamagatan ko, keep on the firing line. Pag sinabi mo, keep on the firing line, simple lang ibig sabihin, we are on the battlefield. Kaya sabi ng kanta, we must fight and be brave. Hindi pwede tayo ay duduwag-duwag. Amen. No, you cannot win the battle if you are coward. Duwag. Pag coward ka, wala, hindi ka mananalo. Kasi ang tendency niyan, you will retreat. You will surrender. Sa buhay Kristiyano, hindi pwede tayo ay bumalik sa nakaraan. Kaya tingnan nyo, pag binasa ninyo ang verse number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, lahat patungkol yan sa ano eh. Dito, kaya basahin muna natin na verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. We are in a battlefield. At ang kalaban natin mismo ay ang diablo. The devil is a defeated foe. Alunan na siyang kalaban, pero ang nakakalungkot, marami pa rin Kristiyano ang natatalo niya. Diba? Kanina lang, pagising natin, ang daming natatalo. Yung iba, hindi nakapagbasa ng Biblia, hindi nakapanalangin. Talo! Tama? Talo! Kaya na, ang buhay Kristiyano yung labanan nito eh. No? Sabi diyan, we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, kapangyarihan. Kasama na siguro dyan yung kilikini power. Against the rulers. Tingnan nyo ang kalaban natin, rulers of the darkness of this world.
Who is the ruler of this world? Di ba yung Diablo? Tama po? Against spiritual wickedness in high places. Kaya ibinigay ng Diyos yung whole armor. Sabi niya, wherefore take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day. Pag wala tayong armor of God, no, we cannot withstand the baits of the devil. Yung mga pain ng Diablo. Ang daming pain ng Diablo. No? Ang dami. Kaya talo tayo talaga. Kaya sabi dyan, stand therefore, having your loins ito, ano ba? Kailangan mahigpit. Loins girt. Sana yun? About with truth and having on the breastplate of righteousness. Breastplate. No? Kita na kayo ng mga halimbawa yung mga gladiator. Di ba anong meron lang sa kanila? Dito. Tapos may shield sila. Tapos merong sword. Tapos meron sila dito. Alam niyo ba na wala silang ano sa likod? Pag tumalikod yan sila, very susceptible sa ano, sa mga pana, di ba? Hindi, kasi wala nang depensa ang likod eh. Ganun din tayo. Kaya puro kaya ang Kristiyano, forward lang palagi. Kaya if you turn your back from serving the Lord, delikado ka. Yung wiles of the devil, tatama talaga sa'yo. Tama ba? Oh, how can you defend yourself if you turn your back from the Lord? Pwede ba tatalikod ka, madidipinsan mo sarili mo? Hindi. Pero pag naka-forward ka lang, meron kang shield. Di ba? Protection. Tama ba? Pag meron mga pana si kalaban, pinana ka ni Mr. Cupido. Gaganunin mo yung puso mo. Ano yan? Eh, hindi ba dyan, tinatamaan ni Mr. Cupido eh. Oh. Yan naman ay stupido. Kwento-kwento lang yan. Wala kwenta. Okay? Ano sunod? And your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts. Fiery darts, ha? Yung mga pasinabing dart, di ba? Merong larong ganyan, nanalo yung Pilipinas, yung double, yung dart, di ba? Magaling nila maganyan, no? Wala nga, Diablo, magaling din magaganyan. Ang Diablo, alam niya yung kahinaan natin. Alam ng Diablo, kahinaan mo, puso ang kahinaan nito. Panaing mo ang puso nito para may love. Kaya napaano ko, imbis na Diyos ang mamahalin, kung sino na ang minahal. No? Alam ng Diablo ang kahinaan natin. Tama? Kaya nga yung fiery darts, mag-ingat kayo sa fiery darts of the devil, ha? Ano sunod? Ano sana tayo? And take the helmet of salvation. Helmet. Literal na helmet dito. Alam niyo ba, literally marami ang naliligtas na mga nagka-crash na nakamotor dahil sa may helmet. Pero marami ring namatay because they're not wearing helmets. Helmet of salvation. Ha? Kaya lagi mo isipin ba, I am saved? Mamuhay ako ng tama kasi saved ako. Amen? Amen! And the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ang sword of the Spirit, which is the Word of God, ito yung ating, for dalawang purpose nito for defense and for offense. Amen? Amen! Bihira lang yung player na magaling sa ganyan, dalawang bagay. Sa depensa at opensa. Ang alam ko niyan, si Michael Jordan. Magaling sa depensa, magaling sa opensa. Sino pa? Si Kobe Bryant. Magaling dumepensa, magaling sa opensa. Yung idolo niyo, si Lebron. Magaling sa plak. Diba? Yan ang paborito ni Lester eh. Kaya pag nag-basketball, masagi lang kunti. Mga Lebron style din eh. No? Pero pag si Kobe, no? Magkakuba-kuba na si Kobe, wala pa rin angal. No? Parang hindi, no? Isa lang yung Kobe Bryant, no? Yan ang word of God. Kaya since we are in the battlefield, we must keep on the firing line. Ha?
Keep on the firing line, no? Pag sinabing keep on the firing line, di ba? Alam mo, pag sundalo ka, di ba? You're always on target. Tama ba? Lagi ka nakahawak sa baril mo. At ang baril natin, mga kapatid, hindi kagaya ng baril ng mga sundalo. Ang baril natin ito, Word of God. Ito yung pangdepensa natin. Kaya lagi ko sinasabi, di ba? This book is the proof of our salvation. Pruweba ng ating kaligtasan. And this book is our protection against Satan. Ito, pruweba ng kaligtasan. Ano mo nasasabing ligtas ka? Sabi ng Bible These things have I written unto you, 1 John 5:13, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. Verse 12, 5:12 ng 1 John, di ba? Ang tao na merong anak ng Diyos ay merong buhay. Buhay na walang hanggan yun. At ang tao na walang anak ng Diyos ay walang buhay. Kaya this book is the proof of our salvation. Protection against Satan. Kaya tingnan nyo, pag wala tayo dito, wala. Paglalaruan lang tayo ni Satanas. Yes, you are saved, pero sabi ng Diablo, hindi lang saved ka. Hindi ka na nga mapunta ng impyerno, pero pwede pa kitang magamit. Ay, pag wala tayo dito, hindi natin kabisado to. Ha? Alam niyo ba na kapag itong aklat na ito ay napaka-importante. Pag hindi ka sumunod nito, pag hindi mo ito sinusunod, mamumuhay ka sa kadiliman. Pag, ibig sabihin, if you are living in darkness, ibig sabihin, mangangapa ka. Nangangapa ka sa buhay mo. Pwede kang madisgrasya, pwede kang maligaw ng landas. Kaya nga, maliwanag, sinabi ni David, di ba? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tapos sabi niya sa 119 verse 130 book of Psalms, sabi niya, the entrance of thy word, it giveth light. Nagbibigay ng liwanag ang salita ng Diyos kapag pinapasok natin ito sa ating isip, sa ating puso. Nagbibigay ito ng liwanag. Tapos ano sabi niya? It giveth understanding unto the simple. Kahit na ikaw simpleng tao ka lang, pero kapag ikaw ay full of the Word of God, you will not remain simple. You will become wise. Diba? The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Yan. Let's keep on the firing line. Pwede ba nasa gera ka tapos patulog-tulog ka? What happened to the yung North Harbor? North Harbor ba yun? Pearl Harbor pala. Pearl Harbor. Ba't sila nadali? Kasi they're not keeping on the firing line. Yung iba pa relax. Tama? Kung saan sila nag-relax, doon sila binanatan ng Japan. Alam niyo kung saan tayo mag-relax, doon babanat ang Diablo. Kaya na, lagi kong sinabi, di ba? Preaching, di ba? After the victory, what? Do not lower... Ano? First one? Do not... Don't let your guard down. Huwag mo ibaba yung depensa mo. Kaya nga, protect yourself at all times. Pangalawa, don't let your gratitude die. Pag nagtagumpay, wala na. Parang nawawalan na tayo ng utang na loob. Magaling kasi ako eh. Di ba? Tama ba? Kaya nga, keep on the firing line. Lagi tayong nakatutok sa salita ng Diyos. Ako, challenge ko yung sarili ko ngayon eh. Di ba March 1 ngayon? Sinalins ko yung sarili ko. Nakawalo lang ako. Sabi ko, lahat ng chapter 1 sa Bible, babasahin ko ngayong araw. 66 chapters yun. Walo lang yung nabasa ko.
Sa Old Testament, 37 chapters. Sa New Testament, 39 pala. Sa Old Testament, 39 chapters. 39 na chapter 1. Genesis chapter 1, Exodus chapter 1, Leviticus chapter 1, Deuteronomy, Numbers chapter 1, Deuteronomy chapter 1, Joshua chapter 1, Judges chapter 1, Ruth chapter 1, 1 Samuel chapter 1, 2 Samuel chapter 1, 1 Kings chapter 1, 2 Kings chapter 1. Sunod sa 2 Kings. Ha? Oh, sinalins ko. Mamaya, tatapusin ko talaga. 66 yun. Amen. At least, pagdating mo sa Psalm chapter 1, maiksi lang, anim. Memorize ko yun eh. Di ba? Ano pa ba? 2 John chapter 1. Sige mo, pag nabasa mo yun, nabasa mo na yung buong aklat. Amen. 3 John chapter 1, kasi isa lang yung chapter eh. Di ba? Ano kaya gawin nyo kaya mga young people? Man. Para naman mga utak pa. Hoy, mga utak yung magpuno ng salita ng Diyos ba? Ay. Ha? Wala ibang gawa kundi mag-cellphone, mag-cellphone. Ay. Hoy, tumingin. Tawa-tawa kayo. Alam nyo ba ano kayo kabisi? Ay. Ang Diablo. Ang Diablo, hindi nagbibiro. Amen. Mamaya, pagkatapos, walang mag-cellphone dito ah. Magbabasa kayo. Ay. Ha? Yung mag-cellphone, lumabas. Sinalis ko sarili ko. Kala ko kaya ko ng 20, hindi pala. Bakit? Hindi pa naman tapos yung March 1 eh. Bukas March 2. Puro chapter 2 ulit. Amen. Ba't di natin kayang gawin yan? Gawin din natin, ano? Amen. Eh, sabi ng Bible kasi, the entrance of thy word. Entrance. Eh, paano yan papasok kung di natin babasahin? Ay. Amen. Now, let us read the Bible. Tingnan mo kayo mga kabataan kayo. Alam niyo ba? Nagre-reflect yan sa pagkatao nyo. Ay. Ay. How we read the Bible, it reflects, it manifests. Nagmamanifest yan sa ating pagkatao. Amen. Pag ang itsura mo hindi maayos, ibig sabihin, hindi maayos yung devotion mo. Ay. Tama. Yung iba, payamid-yamid lang eh. Sige, mag-yamid kayo, no? Mahaba lang yung mga, pitiking ko yung mga ngusap ko eh. Tumingin ka sa akin ba? Para ka Sander ah. Pero, mas gwapo kay Sander. Si Sander cute. Amen? Amen. Mamaya, ang young people, magbasa pa rin kayo ng Bible, ha? Okay ba yun? Tapos susundin talaga ang Bible. Ay. Kailangan natin ang Word of God. Amen. The entrance of thy word, it giveth light. Magbibigay ito ng liwanag sa iyo. And it giveth understanding. Sipin mo, maliliwanagan ka, makakaunawa ka pa. Amen. Giveth understanding unto the simple. So in the battlefield, no, we must keep on the firing line. Paano? Number 1, know your sinabing firing line. Ano tawag yan? Pag baril, ano tawag sa baril? Ibig sabihin, know your weapon. You master your weapon. As Christians, our weapon is no other than the sword of the Spirit, the Word of God. Amen. Problema, hindi natin alam. Baka may mga Kristiyano pa dito, hindi ko marunong magbuklat ng Bible, ha? Ito, walang Bible. Walang Bible. Pastilan. Ay. Sino walang Bible?
Ikaw. Sa susunod, magdala kayo ng Bible. Amen. Right. Amen. Uy! Ano mga bata to? Wala ka bang Bible? Hindi, wala kang Bible? May Bible tayo dyan? Opo ko na sa'yo. Kung sundalo ka, patay ka. Right, tama. Bigay mo ikaw, may Bible ka? Saan Bible mo? Meron ba sundalo sa labanan? Walang baril? Nasa laban tayo. So anong kailangan natin? Weapon. Right. Amen? Amen. Sandata. Ang pinakasandata natin, Word of God. Good. Good. Tawag na dito, this is our land map. Right. Pinaka-land map natin ito. Kasi ito magtuturo sa atin eh. Minsan may nakikita ako mga Bible na iiwan. No? Alam niyo ba kung paano niyo tratuhin ang Bible? Meron din kayo tratuhin ng Diyos. Right. Right. Napaka. Grabe ito magbago ng buhay. Amen. Ang meron dito magkakaproblema dahil di marunong sumunod, never ask help from me. Right, tama. Ha? Prangkahan to ha. Ay yung mga young people, pag nagka-problema kayo, nawag kayong ano sa akin. Quick, right. Hindi ako harsh. Ha? Hindi ako malupit. Naunawaan nyo ba? Amen. Hindi kita pagsasayangan ng oras. Kaya ngayon pa lang, sumunod! Right. Amen. Kaibigan mong pastor, yung people, lagi nga pinagsasabihan, sabi, maglingkod kayo sa Panginoon kasi lamang ang naglilingkod sa Diyos. Amen. Nag-backslide! Nagka-problema! Nahulihan! Nahulihan! Tawag sa kanya rin, Pastor, tulungan niyo ko. O, ano sabi ko sa'yo? Alam niya, tutulungan siya, hindi tinulungan eh. Right. Kaya ngayon pa lang, makinig talaga. Ay, Kailangan talaga sumunod. Amen. Sundin ang Biblia. Amen. Amen? Pero kapag masunurin ka, sasamahan kita kahit saan. Amen. Tutulungan kita. Mo, ipag-drive pa kita kung saan. Pag masunurin, kapag hindi. Eh, ikaw, sumunod ka ha? Okay ba yan? Amen. Tama po. Pag masunurin ka, kasi biblical yan eh. Kapag ang isang tao masunurin sa Diyos, lahat ng pabor nasa Kanya. Right, tama. Right. Bibigay talaga ng Diyos lahat ng pabor. Meron ka na, magkakaroon ka pa. Amen. Nakuha, meron ka na nga. Kaya nga masasabi ng Lord, pwede ba tama na? Hindi. Yung pabor na sa'yo palagi. Pero pag wala, ano ka, stubborn, disobedient ka, naku, kahit na anong-ano mo, Right, tama po. hindi ka magkakaroon ng pabor. Right. Quick. Nasa labanan tayo eh. Amen. Yan ang nakakalungkot sa panahon ngayon. Tandaan natin itong mga miyembro. Minsan naman ganito, pag okay tayo, maliwala lang sa atin ang church. Right. Tama ba? Hindi nga tayo makapag-ask ng prayer eh. Pero kailan ka lang humingi ng prayer kapag ano, pag may problema na. Right. Quick. Nung nag-enjoy ka sa sarili mo mag-isa ka lang, wala kang pakialam. Right. Pero nung nagka-problema na, saka ka na yun, di ba? Correct. Tama Ito, po. that's reality. Hindi ba, dito yan, ano nangyayari yan? Pag nagka-problema na, doon lang. Right. Teka lang, nandyan pala si Lukulukong Pastor. Pastor, pwede ba pa-pray? Kita mo. Pare ngayon, hindi nyo pa ako kailangan. Time will come, kailangan nyo ako. Right. Amen. Di ba? Naruhan nyo? Amen. Pero pag masunurin ka, vampira. Hindi ko na kailangan si Pastor.
Sabi nga ni Pastor Bar, pastor ko eh. Alam niyo yung sinasabi niya palagi? Ha? You don't need me, I don't need you. But we can work together for the glory of the Lord. Hindi mo ako kailangan, hindi rin kita kailangan. Right. Pero pwede tayong magtrabaho para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Sa mga healthy, hindi mo naman makatawag ng hindi mo kailangan ng pre-request, pero pag nagkaano ka na, hindi mo maghihingalo ka na. Right. I-text mo si Pastor, i-text mo nga. Naman nyo? Amen. Dami ko na na-encounter na gano'n. Hindi dito, sa simbahan, ang dami na. Eh, hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Right. Tama po. Ha? Amen ba? Amen. Amen? Amen. Ito sila. Galing sila dito. Kasama na yun, di ba? Yung baby na. Pag uwi nila, huli! Nahuli kayo, no? Nasa tiyan pa lang, no? Sa tiyan. Huli! Galing dito eh. Pagkahuli, walang helmet. Magkano ang helmet? 1,500. Dalawa kayo. 3,000. Pagdating doon, ano sabi ng pulis sa'yo? Makinig kayo Buti na lang, close sa akin to eh. Ano sabi sa'yo ng pulis? Balik na lang po ako ng hapon. Balik yung lisensya mo. Yung license ko hindi kinuha. Hindi. Bakit hindi kinuha? Kasi po, pinakita ko po yung na video na sa doon sa ko galing. Gamit yung pangalan. Yung pulis, kilala ko. O, di ba? May nakita niya. May pabor siya. Amen. Right. Kaya, imbis na 3K yun, kahit 500 lang. Biro lang yun, Wila. Biro yun, biro yun. Hindi, biro lang yun. Ang kalaban natin, hindi yan Sabi nga ng Bible, he is like a roaring lion. Right. Ha? Amen. Ang leon, pag bumanat yan, pag kumagat yan, it's always fatal. Hindi ka kagatin niya na dilaan ka lang. Ang leon talagang matindi yan. Matindi bumanat ang leon. Ganyan ang kalaban ng Diablo. Right. No? Kaya mag-ingat kayo mga young people, ha? You are very prone. Very prone kayo. Kaya ngayon, ang daming bait ni Satanas. Ang dami niyang gawain. Diyan yung mga cellphone. Sa cellphone lang, nandyan na lahat. Right. Ito nga nakakalungkot eh. Nakakalungkot. Nga, challenge ko yung sarili ko eh. Kasi kahit pwede ako, nagsa-cellphone din eh. Tingnan nyo ang haba ng oras natin sa cellphone. Correct. Facebook. Picture dito, picture doon, post dito, post doon. Minsan, posting natin, for sarili natin. Puro pagyayabang ba? Pero yung ating pagbubuklat ng Biblia, wala na. Correct. Di ba? Magre-reflect na yan sa pagkatao natin eh. Right. Paano tayo mananalo sa laban? Ha? How can we keep on the firing line? Know your weapon. Our weapon is the Word of God. Amen. Galingan natin dito. Right. Pag magaling tayo dito, di ba? Protection against Satan nga eh. Amen. Amen? The Bible is our landmark. Alam natin saan pasikot-sikot. Kaya know your weapon. Master your weapon. Amen. Maraming Kristiyano, di ba marunong sa Bible? Right. No? Salamat sa mga bata. Bata pa lang, meron na mga memory verse.
Amen. Tama? Tama ba? Amen. Kaya dapat i-master ninyo ha. Right. Makinig kayo ha, makinig kayo. Itong mundong ito, grabe. Grabe siya maglagay ng mga basura sa mga utak. Correct. Kaya pag ang mga bata, nagsiselfone na yan, maniwala kayo, meron ng mga basura ang utak niyan. Right. Tama. Pag mag-isa na lang yan, malakas ang wifi. Prove me I am wrong. May basura ng utak niyan. Correct. Gulat ka na lang, magbabago na. Tumingin naman kayo. Para namang hindi totoo yung sinasabi ko eh. No? Wala nang inosenteng bata ngayon. Correct. Tama. Pagdating sa kabastusan, ha? Nasi-cellphone ka na? Lahat ini-introduce na sa cellphone yung mga kabastusan. Correct. Tama? Right. Kita nyo, nagbabago ang ugali. Pagkalkalin mo nga yung mga cellphone nyo, iwan ko lang. Sabi ko na bawal laro, meron pa rin naglalaro. Ano nga, ano katigas sa ulo? Tama po. Hindi lang pwedeng makasuhan ako, pakain ko sana ba, no? Right. Paglaro ka, yung pampatalino, mag-chess ka, yan, pwede yan. Correct. Amen. May mga laro na walang kakwenta-kwenta. Ano yun? Strike counter. Ano yung mga laro ngayon? Ay, saan yung dito? Mas master pala. Dito ako ngayon kakuha ng ano. Sana yun? Sana yun? Dito ako sa saludo ngayon pagdating sa mga laro. Kasi wala akong alam dyan eh. Chess lang alam ko. Basketball, chess. Sana yun, sana. Magtatanong lang. Ito. Tiyo, seryoso ako. Ano yung mga laro ngayon? Mga laro? Ha? Ang alam nyo, believe lang ako sa mga kabataan ngayon. Una, magaling sa computer. Kaya galing. Mga wizard na sa computer, mga kabataan ngayon. No? Hindi nag-aaral ng computer engineering yan, no? IT. Pero ang gagaling sa computer. So, mga ganun-ganun pa eh. Ano yung mga laro ngayon, Tiyo? Kasama sa presinto. Anong laro, mga laro ngayon? Anong mga laro? Ha? Valorant? Ay, di ko alam yan eh. Galurat daw, galurat. Ito, galurat ang mata. Anong laro yun? Valorant? Anong laro yun? Patayan? Barilan? Sunod yan, mamabaril ka na. O, bukod dyan, ano pang laro iba? Ano pang laro? Ano pang laro? Huwag na kayo sumamat kasi hindi naman nyo alam yan. Kulang. Ano pang laro? Kulong mo sa akin. Valorant. Ano pa? Ha? Crossfire. Tingin mo. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Valorant, Crossfire. Baka i-search nyo yan ha. Na, si Teo lang yun. Valorant, Crossfire, ano pa? Ayun lang nilalaro mo lagi. Yun lagi nilalaro niya. Kailan yung huling laro mo? Kanina bago pumunta. Pero bukod doon, dito ka. Bukod sa Valorant, Crossfire, ano pa yung iba? Alam mo? Ano yun? Ano pa iba? Ha? Roblox. Ang naririnig ko lagi, Roblox. Alam ko lang, Halo Blocks eh. Sunod. Sunod. Strike counter, naglalaro ka nun. Hindi na. Ang matanda. Ano pa? Call of Duty. Hindi rin. Tulungan mo. Tulungan mo. Ito yung mga Grandmaster eh. Ano ba? Ay, alam ni Sander yan.
Kayo no, bibigyan ng pera para maglaro, ha? Right. Amen? Amen. Kasi, kawawa yung mga anak natin. Right. Tama. Pag napabayaan natin sila, kawawa talaga. Correct. We must keep on the firing line. At lagi ano yung weapon ba, anak? Lagi paalala, ha? Anak, Bible mo. Amen? Weapon na eh. Amen. Anak, basahin ang Biblia. Right. Amen? Amen. Alam niyo sa mga sundalo, meron yan silang ano, sundalo, kahit ano-ano, meron yan silang time, meron turuin sa kanila na treat your weapon as your wife or husband. Kaya pag natulog yan sila, nakahayakap yan. Kaya meron yan silang time na pinapatulog, pinaparest, ginagawa ng mga instructor, lalapitan, kinukuha yung baril. Magkuha yung iba pag talagang, bakit? Weapon nila yun eh. Right. Without their weapon, anytime pag may kalaban, ay sila. Correct. Kaya ito, mga magulang, kaya ako bilang pastos to eh. Amen. Show your weapon. Correct. Ha? Master this weapon. Amen. Kailangan natin to. Amen. Kasi ang kalaban natin, grabe. Right. Hindi siya nagbibiro. Malupit pa naman ang kalaban ng Diablo. Gusto kanyang iangat panandalian. Maya-maya, bitawan ka na. Right. Pag na-addict ka na sa isang bagay, mahirapan ka na makawala. Ganun kalupit ang demonyo. Correct. Gagawin ka niyang magaling. Magaling sa Valorant. Valorant? Ha? Magaling sa Crossfire. Gawin ka niya champion. Sabi ng demonyo, okay na ako sa'yo, iba naman. Ayun, Right. gusto mo, pero hindi ka na makaalis. Bakit? Na-addict ka na. Correct. Addict ka na. Tama niyo? Amen. Kaya mga kapatid, we need this weapon. Right. The Word of God. Right. Galingan natin to. Kayo mga anak nyo, tell them the stories from the Bible. Amen. Baka naman ang tinuturo yung kwento sa inyo mga anak, ha? Uy, si Tanggol ba? Namatay na yung mga kasama niya. Ha? Wala na si Bulldog. Wala na si... Pag maraming tawa sila, relate ba kayo, ha? Pinatay ni Inting ba? Nabuhay kayo. Ang kwento nyo nasa Bible. Right. Maliliit pa yung mga anak namin, no? Laging kinikwentuhan ni Darlene yan. Tungkol sa Bible. Wala, ito. Huwag mo yung kwentuhan siya na. Ang customer kanina ba? Sinigyan ko. Huwag mo kwentuhan niya, wala. Pakialam yan. Bible stories! Amen. Ayun nga ang problema eh. We cannot tell stories. Bible stories to our children. Bakit? Wala tayong alam na istorya sa Bible. Right. Tama. Nakakahiya, ano? Mas alam mong kwento, yung mga kwento sa Facebook. Right. Yung mga viral na videos. Yun ang alam mo. Wala kang alam na kwento sa Biblia. Nakakahiya yun. Right. Kaya ang resulta, wala, talo tayo. Correct. Talo tayo. Kaya mga tatay, nanay, ha? Ito Amen. ang kailangan natin. You must keep on the firing line. Amen. You cannot fire your weapon if you don't know how to use your weapon. Correct. Kahit na maganda yung baril mo, nandiyan ka naman. Kung saan mali. Kailangan pag-aaralan mo yan. Right. Kaya tayo nag-aaral, kaya tayo may Sunday school eh. Amen. Kala nyo ganun-ganun lang. Puro naman sa church, Sunday school, preaching, tapos hapon may fellowship. Puro Bible, Bible. Bakit? Weapon nga natin to eh. Right. Amen. For our defense. Kasi nasa labanan tayo. Right. Magagamit mo yung natutunan mo pagdating ng araw. Amen. Parang mga martial arts lang yan eh. Hindi ka nag-aaral ng martial arts para mambugbog. Yan ang tawag dyan ay self-defense. Pero time will come, hindi lang self-defense, but for self-offense. Pinsa din. Right. Kasi the best martial arts is to the best self-defense is to disengage. Pinaka the best. Iwas ka na lang. Correct. No? Pwedeng
Ano yung pag-disengage? So, sayonnachi, di ba? Sayonnachi nilas ko, ano pa, jet kong to, di ba? Jet kong tumakbo. Ito yung ano, alam mo yung mga walang alam? Grabe ang tatapang niya. Right. Pag bakit? Pag ganyan, alam mo, walang alam yan. Correct. Kasi ang mga marunong, simple lang. No? Di talaga lalaban yan. Bakit? Walang alam niya eh. Pero yung mga wala, simple lang yan. Pero kantihin mo. No? Kaya tayo, ha? Amen. Sundin nyo talaga to. Ikaw, sumunod ka dito. I can point kung sino hindi sumusunod. Kasi nasabi ko lang kasi magpagupit ka, hindi sumusunod. Kasi sumusunod eh. Right. Tama. Magpagupit. Ako magbayad sa gupit mo ah. Kasi si Sandero, ako nagpagupit yan oh. Kita mo, kukunin pa siya modelo ng ano eh. Barber shop. Dinala ko doon, sabi ko, boss, gupitan mo. Ginupitan. Gwapo kayo. Sabi ko, pwede bang modelo to? Bakit? Para humina kami. Kasi sobra daw tao, dami na naman. Para daw humina. Kasi napapato din pala sila sa kagaganon, ano? Ang klase ah. Kukunin modelo para humina daw yung barbershop. Sumunod. Hoy, sunod ha. Amen? Amen. Mga anak, sumunod. Know your weapon. Yan lang muna yung purpose natin. Know your weapon. Amen. Isaduhin to. Ang Diablo, naghihintay palagi. Ulitin ko. Meron tayong mga kahinaan. Alam ng Diablo mga kahinaan natin. Naghahanda siya ng dart. At pag tinamaan ka. Parang si Achilles. Si Achilles was an undefeated warrior. No? Kasi magaling siya eh. Pero meron siya, kahit anong pana sa kanya, kung dito, hala, gano'n lang. Pero nakita siya ng isang archer. Anong nakita sa kanya? Yung dito, yung Achilles niya. Evident. Nung tinamaan yung Achilles niya, wala. Doon ngayon siya natalo. Bakit? Alam nung archer na yun ang kahinaan niya. Ni, anong pangalan nun? Si Brad Pitt, anong pangalan yun sa ano? Si Achilles na, di ba? Hindi, Achilles na pangalan niya. Kaya tinawag ditong ano, Achilles, ano. Kasi kung meron ka ditong ano, tawag Achilles kasi. So alam ng Diablo kailangan natin. Kaya kung saan tayo mahina, doon tayo magpalakas. Amen. Know your weapon. Why? Because we are on the battlefield. You cannot keep on the firing line. You cannot fire your weapon if you don't know how to use your weapon. Right. Tama. Amen? Amen. Everybody stand up. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Salamat sa iyong makapangyarihang salita. Lord, thank you. You have shown to us why we need to be strong in the Lord. Because we are on the battlefield. Thank you, Lord, for reminding us that we must keep on the firing line. Lord, it's a sad reality. Many Christians, they don't know how to use their weapon. Our weapon is the best weapon in the world. Your word, the Bible. Lord, help us to master this weapon. Help us, Lord, to master this weapon. Because this weapon, your word, is our defense. And it can be also used for offense. Salamat, Panginoon Diyos. Lord, I pray, lahat ng kabataan, Panginoon, susunod talaga sa inyong salita. Di lamang sila, kundi lahat kaming mga Kristiyano. Salamat po sa inyo. Salamat, Lord. Lord, as a pastor, I pray, tulungan niyo po mga kabataan na ito na hindi po maligaw ng landas. Pero Lord, wala pong magagawa. Ako bilang pastor, dahil ang sabi ng inyong salita, ang salita mo, Panginoong Diyos, ang siyang magbibigay ng liwanag sa landas. Kaya pag hindi talaga susundin ito ng kahit sino man,
maliligaw talaga ng landas. Kaya Lord, tulungan niyo po ang bawat isa na sumunod sa inyong makapangyarihang salita. Salamat po. Thank you, Lord, also for the victory. Salamat sa katagumpayan. Panginoon, kung saan kami mahina, Lord, sa aming mga kahinaan, tulungan niyo po kami na lumakas para magtagumpay kami palagi sa lahat ng laban. Purihin po kayo. I-bless niyo po ang aming pagbabalik ng kaloob. Ika po sa umagang ito. Sa lahat ng ito hiling namin dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen, amen. Okay, let's pray. Let us sing. Standing on the promises of God. Saan mo? Yay, ready? Sing. Standing on the promises of glory in the highest I will shine. Pwede nyo, ano nyo? Thank you for watching. God bless you all. God bless. I'm standing, okay? Oh, lahat. Thank you. God bless you. Please share this message.